So, okay, so, good evening, everyone. So, may gabi sa tanan, brothers and sisters, no? So, akong itakol karon is, kaning atong gitawag diri nga, kanang gititle ito nga, kinds of theodicies. So, I think kuha siya kanang, murag, kapila ng guro mo na kaagi ani, di ba nga pulongan nga, gitawag na ito nga, theodicy. Di ba? So, theodicy, in contrast with theology, like po ng theology, like po ng theodicy. But in some sense, more like supporting each other gihapon. So, but it is, they are talking about God. Nagstorya sila bahin sa Ginoo, pero ang in terms sa ilang limit or extent sa ilang study is lahi. Di ba? So, sa may diferensya ninduha. So, di ba? So, theology, include dira ang human reason. We input mga kaning gitawag nato nga mga divine revelations. We use Bible, we use church fathers, church documents, apil po nato no. But if we talk about theodicy, theodicy is different. So it's still about God, but we exclude biblical basis. Di ba? We are only using pure reason. So, mo lang nga kung dili kaya nimo mapanindigan nimong Ginoo pinagi sa reason, then imong Ginoo dili tinuod. Di ba? Kana lagi. So, we can say mo na nga kanang gitawag nito nga 5 ways for the existence of God. We can consider it as theodicy in some sense because we are using pure philosophical systems or notions, concepts, 'di ba, such as motion, 'di ba, or act and potency. Mo na to makuan, 'di ba, causality. That's a philosophical nga mga terms. No? So, but wala ta nagamit og according to verse chapter ani, di ba? Wala ta ni gamit ana to prove existence of God, but we are only using pure reason. So kani there are kinds of theodicy. So ang kanya kong gikon diri is ako ni siyang i-focus sa kaning problem of evil. So I think natakulin ni Brother Ramon, di ba? So unsa ni ang problem of evil, and there are many answers, di ba? So naitubag ang simbahan na kung ngano man gid ang Ginoo kaning maluluyon nga Ginoo, kaning all good, omnibenevolent nga God is nganong gi-allow mo giniya nga naay pag-antos or naay evil in the first place. Nganong na evil. No? So muna atong tan-awon diri sa gisulti diri ni Epicurus, di ba? O sa ni ka ancient philosopher nga Epicureanism. So after ni sa panahon nilang Socrates, nigawas si Epicurus. So na siya gitawag diri nga Epicureanism in contrast with the Stoicism. So kanilang is aton siyang i-focus lang kung unsa iyang murabitag hagit sa mga tawo nga mutuo Ginoo. Di ba nga niyan ag siya nga in every way, bisan unsa nga anglo lisod gyud nga naay Ginoo ug naay pag-antos. Di ba? It's either i-give up nimong pag-antos or i-give up nimong Ginoo. Di ba? Nara ginang duha. Incompatible na gina. So tanaw yang giingon diri. If God is willing but not able, then God is not omnipotent. If God is able but not willing, then God is not good or He is malevolent. If God is both willing and able, then why there is evil? If God is neither willing nor able, then why we call Him God or why anybody wanted to worship Him? So sa may pasabot niya nga, kung gigusto sa Ginoo pero dili kaya niya, so dili siya gamahanan. Di ba? Pero kung kaya niya pero di niya gusto, so di sa maayo. Di ba? Pero kung both siya maayo both siya nga gamhanan o gigusto niya, then ganun na may pag-antos. Pero kung wala sa duha nga kaya niya mapahawa ay kaya niya nga buutan or gamhanan siya, then kinsa may ganahan musimba na niya. Sa may yang gusto sa may itubag ani niya. Di ba? So niya na si Epicurus nga imposible kaayo, ano bitaw nga there is mo na gitawag din nga logical contradiction or incoherent kaayo nga mo exist both the concept of evil o the concept of good God. So it's either naay Ginoo pero yawan o nugunahuna. Way pakabana, di ba? So ana bitaw nga murag wag tangan ng all good sa Ginoo, then then siguro magka-coexist guro ang evil o God. Diba? So, usa ka philosopher nga si contemporary philosopher nga si Dr. William Lane Craig, although dili siya Catholic, but iyang focus is gitawag nito nga mere Christianity. Kanang mere Christianity is kanang na siyang
unsay gi-agree despite sa diversity Christianity, whether Pentecostal ka or maybe Baptist ka or Catholic ka, natay gi-agreehan. Diba? So, usa na is naay Ginoo o kang Ginoo butan. Diba? Muna itawag ito nga mere Christianity. So, muna nga, ang gikon rin ni Dr. William Lane Craig is yang gi-defend ang unsay gibarugan sa tanang system. Diba? So, yan ang gitubag diri nga kani nga objection ni Epicurus, niya na siya nga wala ni siya nag-disprove nga way Ginoo. Nag-disprove ra ni ang Ginoo dili nga maayo. Diba? So lahi ang pag-prove nga naay Ginoo o i-prove nimo ang Ginoo maayo. Diba? Kay pwede man mo exist nga naay Ginoo pero dili maayo. May gikuan dira. So niya na siya diri nga giigon ang naigora ani nga objection is God's goodness. Dili gyud ang iyang existence as being God. Diba? So sige lang muna o sa iyang gitubag anino. But how would we answer ani man? So we will tackle first what is evil. Unsa man gini ang evil gyud? So according ni Paul Glenn, niya na siya dito nga evil is known through goodness, for evil is a privation of good. So evil is not a thing, an essence, a nature in itself. It exists by way of defect or failures in natures. So muna ang sa philosophical term ni is accidental ra dako ng evil. So evil is a privation of something, privation of good. So niya na diri giklaro diri ni Paul Glenn manggod kay ang kamo gid ani ang mo niya to pangutana karon, are all evil sinful? Kung evil ba, makasasa na ba na? If na evil, is it sinful? Di ba? So giklaro diri ni Paul Glenn nga, what do we mean when we speak of the word evil? So for Paul Glenn, evil is a privation of good. So wala siya ontological status because it is not a thing. Wala siya essence. So rather, it is an absence. So murag ang pagkawala sa butang mauna ang evil. Diba? So we can say nga evil is also an imperfection. So take for example, imagine na nga na perfect diri nga circle and then na ay gi-erase dira nga part sa circle dira. Then kanang bangag dira kanang na Bisaya kanang kuwang dira, that is evil. Diba? Because it is a privation. Now, we need to consider po, nga natin gitawag din nga two kinds of absence. Kay dili tanang wala, evil na. Diba? So natin gitawag din nga absence negatively or negation o absence privation or privatively. So, take for example, ang tao walay pako. Ang pagkawalay pako sa tao, evil na ba na? Dili. Diba? Because it is not a privation, but rather a negation. So, sa may difference nindo ka. So, para makaibaw kita kung whether kaning absence niya, privation ba sa or negation, dapat kabaw ka unsay essence sa tao. Diba? Unsa magiging nakapataw sa tao. Ang nakapataw sa tao na ay reason, na ay intellect, na intellect and will, na ay passions, we feel emotions, diba? So, di mo tayo angels, di mo tayo beast. Diba? So we are both intellectual and at the same time natay passions. Nabutay senses, di ba? We have body, corporeal tanga tao, at the same time atong kalag spiritual. Now, so naatay mata, natay ilong, mo nang tao. So if mo ana ka nga ang tao walay pako, that is absence negation. Ngano man kay dili ang pag-absence sa kaning pako diri sa tao, dili man ni maka-affect sa perfection sa tao. Kaya naman, ang perfection sa tao, dili man included ang naipako. Di ba? Unless kung langgam nga. No. But what if ang tao buta? Nanadiring privation. Nga naman, it is an absence of what is ought to be sa tao. So, arag-arag ka mo angklag dun sa what is ought to be gid sa tao day para ma-determine to kung unsa ang privation o negation. So, it does if absence negation, it does not affect the perfection of something. So, bisag wala pa na ibutan to, wait till ang baso. Dili man na maka-affect sa baso. 'Di ba? It's still a cup. It has a perfection of cup. 'Di ba? What if ang tree is naay ilong or naay mata, 'di ba? So walay mata, walay ilong. 'Di ba? Dili pa na siya maka-affect sa tao. Dili na maka-affect sa kahoy because it does not affect its perfection.
Di ba? But what if ang tree wala ni grow? Di ba? Dili healthy. Na ay wala ni bear of fruit. Then there is privation ani, nahitabo. Di ba? So privation is an absence of the ought to be sa usa ka butang. Di ba? Guess ra ang differentiation sa duha. So, mo na nga if you talk about evil, we are specifying diri sa kaning number 2. Ang evil is kaning absence privation. So, pale man, blindness, have only 4 fingers, di ba? Kanang upat ra ka buhok kumagko, ay kaya kana daliri. So, lisod jud kayo nga kay nga naman auto be man sa tao nga na ay 5 fingers. If tulo ra yung nabili nimo, then that is privation. Di ba? Because it lacks perfection of a thing. So, now, diri gikan diri sa usa ka mga Thomistics is that evil is not necessarily sinful. Because evil is a privation of an ought to be, but sin is an act with the deliberation of the will. So, privates the good act. So, example, heart attack is evil because it's a failure of the heart, di ba? What is ought to be, but it's not sinful. Di ba? Kung heart attack ka, makasasa na di ka. We can say, maybe we can say effects at sala, but tungkol sa imong pag-heart attack, nakasa na di ka to. Di ba? Or maybe nasakit ka. Is it sinful? No, it's not. But therefore, dili tanang evil is necessarily sinful. So when is mahimo mag-sin if nga naman naay privation sa good act. If there's a privation of the good will. 'Di ba? So mo na ato makondiri nga it's sinful. Privation siya sa good will or good act sa sa tong will. No? So heart attack is evil because privation siya. It loses the ought to be of the heart nga mo saman kanang inani ang natural niya, iyang predictable movements, but na-fail man siya, so naay privation na hitabo niya. Na-lack ang perfection ni heart. That's why naay heart attack. Right? So, it is evil because it lacks perfection, but not necessarily sinful. Okay, so, ari na ta magsugod sa atong mga kinds of theodicy. So, by the way, brothers and sisters, so dili ko mo, ang ako naging aim diri sa Gibeona is just to expose sa mga other kinds of theodicy. So dili necessarily nga gikan sa simbahan na yung mga other diri nga mga philosophers who are trying to attempt, di ba? So ang purpose diri is to expose nga na yung mga other mga instances or na yung mga other nga mga attempts nga gihatag sa mga philosophers, di ba? So ang final verdict ana is na ninyo. So asa may mas plausible gila na, right? So let's start with the soul-making theodicy. So lagi kay ato maning gitubag man nga nganong naa maging evil. 'Di ba? And is it compatible ba nga ni-exist ang evil at the same time ni-exist ang Ginoo, ang good God. So naay mga attempts nga ni-exist yun, possible na nagka-exist. So naay sa diri nga gitawag na to nga soul-making theodicy. So man gi-develop ni Saint Irenaeus. So niana sa diri nga ang tao dakuno is sama kanang we are made for perfection. Ayang term diri is perfectible. 'Di ba? Niana diri nga we are made to cultivate our moral actions, our moral cultivations. And so therefore, God allowed evil so that mo cultivate ang atong karakter. That's why gitawag siya soul-making theodicy. Kay lagi kay tungod kuno sa pag-antos ang tao makat-on. Nga tungod kay ato makat-on siya, mas mahimugsog maayo iyang character, then it becomes a great person. Diba? So, evil is a necessary condition for a world in which we overcome obstacles and struggle in order to develop. So, we are made for development. Diba? So, bitaw kabantay mo na nga sa pagkatao nimo dili pa ka moral. So, dapat ka nga magkat-on, di ba? Imo siyang aton sa Aristotelian, di ba nga? To be virtuous is to learn from your mistakes. Di ba? So, magkasayop-sayop ka dira, makat-on pa ka at the same time. So, tungod sa, if you want to cultivate your imong virtue of justice, then pinaagi, dili na kani ang means, okay? But pinaagi sa masayop ka, makat-on ka, gumutubo ang imong justice. Diba, imong virtue. So this model points out that God often allows the condition of suffering to improve us. So it is for the person. So
So we become purified through life's trial. Di ba? Some versions of this suggest that our purification and growth will continue in the afterlife. So nagi po yung mga continuation dako do, nga mahitabo dako no, even in the afterlife. Right? So, muna itong gitawag na soul-making theodicy. So dapat gitawag diri nga the greatest possible world theodicy. So, from the word greatest possible world, gikan gini ni Gottfried Leibniz. Diba? So, God created this world and it is the greatest of all possible worlds. And it can only be understood if we had a deep understanding and wisdom to capture the total course of history. So, muna siya, ang point niya diri nga, siguro di na ito masabtan, nga ano, nag-antos ta, but if nalang you kayo idea, nga ma-capture mo ang tanan, total course of history, ma-make sense ni mo, nga nung nahitabo ni. Ano, bitaw? And yan na po siya diri nga, kaniyang gitawag diri nga, the greatest possible world, na siya diri nga, if imong tanawon mo gid ang Ginoo, natay gitawag diri nga, the possible worlds nga could have exist. Pwede man dili kani ang mo-exist kalibutan. Pwede man mo-exist nga way suffering. Ano bitaw? Pwede man ta mo-exist nga man nga wala nakasala si Adam ug Eva. That's a possible world, possible na. Di ba? But the mere fact na si Gottfried Leibniz nga, but the mere fact na gipili ni sa Ginoo nga kalibutan kaniya tong mo ni ang actual nga world ang kanya, then this is the greatest of all possible world. So may mo na. So mo iyang gikuan diri. But yeah, according sa mga kay mo ni ilang kadiri nga. Mo ni mga lain imagine kay mura manig modal yang style good. Na imagine da kuno, there are many possible worlds that could have exist. Whether kaning world 1, possible world 1, walay pag-antos. Diba? Malipayon na talang tao. Or maybe sa kaning possible world 2, siguro si Adam and Eve, wala nakasala. Diba? But sa kaning possible world, kaning actual world na to, nakasala si Adam and Eve, na-suffering, na-kana. Diba? So, but the mere fact na gipili ni niya, mao ni ang greatest of all possible world. Kay, lagi, Ginoo man siya. So, pagtanaw niya sa tanan, bitaw, kana kay gipili ni, mao ni ang pinaka-greatest. Even na ay suffering. So, meron siya kuanin diri kanang ang last aning notion diri ni Leibniz nga, ignorance is the motivation for suffering. So mura siya bitag if you go back sa mga Indian philosophy, mura ginana sa ilang padulungan, di ba? But kang Gottfried Leibniz is lahi po diya ha. So nana siya diri nga, well, nagantos ta because we fail to understand things. Sometimes there are things that are incomprehensible. So makakwanta nga nganong ani man ko nimo. Di ba? Di ka kasabutan na. So muna, nag-antos ka. Kaya nga naman, ignorante ka sa kanang panahon. Wala kasabot, ganong naabot na siya. Alam bitaw? So, tungkol sa imong pagka-ignorante, makalid na sa imong suffering. But once nga masabtan na nimo, ganong nahitabo na, aha moments nimo, di ba? Mao, di ay, nato to. At doon mo sabtan nga, it's really beautiful. Di ba? So, mura siya, greater good, theodicy, di ba? The greater good. Kaya mo siyang talawon. No, so ignorance is the motivation for suffering. So example na nabitaw nga, imagine sa kabata, kanang infant nga bata nga wala kasabot nganong gibakuna siya siyang ginikanan. Kung napanibot ang bata, muyaw-yaw gina siyang ginikanan. Diba nganong ginani man kun nimo, nganong imong kung gipa-injection, nganong gipa-antos man kun nimo. Diba? Pero sa mata sa nahuna sa ginikanan, para na siyang kaayuhan. Dito so, di ba? So more sa padungga po sa the greater good, right? So na po siya gitawag diri nga ano pa na siya lain dito? Ay, wala na ako nabutang. Sige lang. Kay si Leibniz, napod siya another pod nga notion, nganong na po yung evil. Kaya ana siya nga, pinaagi da kuno sa evil, maka-form da kuno ta, maka-create da kuno tag mga great mga tao. We create or we form great people. Yana siya nga, imagine if walay Holocaust, walay nahitabo nga ipangsunog tong mga Hudyo ni Hitler, walay mga figure nga like ni Mother Teresa, walay importansya, walay muhatag ng importansya sa human rights. Ano bitaw? Kung wato nahitabo, walay mga great figures, mga moral figures nga mo exist, di ba? Dili mo exist si Mother Teresa. According niya da aman, bitaw. So wala siya ni Mother Teresa kay wa mo siya kaabot na ni Mother Teresa, but according sa mga scholars, inana yang implication. Diba? So kung wala tong nahitabo, tong grabe kayo nga nahitabo, o yung katong Holocaust lagi, then, ang nahitabuan
walay mga great figures, mga moral cultivators, nga could be, unsa man, a role model sa mga tao. Di ba? Dili mo bili ang human rights, wala tay bili sa human rights, kanuman, kaya may itabo. Ano bitaw, di mo ma-appreciate ang tubig kung di ka uhawon. Kana siya, mura yung gusto i-kuan bitaw ni Gottfried Leibniz. So, karon ninyo, unsa man yung kuan. So, mo na iyang argument nga it is compatible that there is good God and at the same time there is evil. Dapat gitawag diri nga evolution theodicy. So, kuan ni kanang influence ni sa mga evolution ni Charles Darwin. Di ba na siya nga ang pag-antos part na sa process sa pag-evolve sa kalibutan. Di ba? So, we need to be conscious makaserve needs sila huge amount of mga resources para lang ma-survive. But if na mga nato nga mga plates nga nagkausap-usap, nagi potential gyud nga ang mga dinosaurs mga matay gito. Di ba? So part of unsa man the part of evolution, ang process sa evolution, ang gusto ipagawas na diri nga suffering therefore is just a method of God. Kaya lagi evolving ang kalibutan. So influence po ni sa mga kaning kan Charles Darwin. So kana lagi ka nang murag iusa ang unsay gibarugan sa science, then mo na ilang synthesis ba nga pwede coherent gyapon ni even though na evolution. Di ba? So yan lang mo na ilang gusto ipagawas. Right? So kani siya free will theodicy. So murag I think you know this unsa nigpasabot sa free will theodicy, no? So na siya nga God wants us to love him freely like a relationship but not force. Di ba? So pwede ta nga by virtue of having a freedom kaning free will, it's a gift from God. So in other words, not unsa may implications or consequence ana, we control our own lives, not a self-determination, but at the same time not a responsibility. Di ba? Especially in love. So nga naman kilagi namatay freedom. So if na freedom, consequently lagi na responsibility. Di ba? Kay if there's no freedom, then what is responsibility after all? Diba? So, mo ganay unagi i-foundation sa ethics nga man is free. Kaya if dili free ang tao, then unsa may purpose nga magtudlo ta kung si saktong buhaton. Diba? If you are not accountable to your responsibility, diba? Sa consequence nga makabuhat nimo. So, na siya diri nga free will is worth it, but lagi tungod sa free will, lagi na downside. Na siya consequence gyapon. Tungod sa free will kang gibestow sa tao, possible gyapon nga ang tao mo disobey sa Ginoo. So by virtue of free will, there is the existence of suffering. So mo na gi-make sense nila dira sa Adam and Eve nga kana. Na may freedom sa Adam and Eve. So mo na kaya nila nga mo disobey sa Ginoo. And so na disobey magyud nila. And so mo na nahitabo sa kalibutan karon. Di ba? So mo na ilang gusto ipagawas. Di ba? So mo na nga naanay mga tensions nga nahitabo dira sa free will theodicy nga manito gitawag diri nga compatibilist view or theory nga naay ilang gusto nga i-synthesis ang determination og free will. Wag determination gilangkat ang free will. Diba nga everything is determined, finish na tanan, wala na ginuhuna ang Ginoo. Ana bitaw wala na gi-consider. Determined na tanan, human na tanan. Ana bitaw. At the same time, ila po na gusto nga with this determination na ay freedom mo coexist. Diba? So, but dapat gitawag din nga libertarian view nga gilimit sa Ginoong power nga to govern, to give providence for the sake of what? For the sake of freedom. So wala siya walay determination ni hitabo. So mo na mga tensions nga nahitabo after ning free will theodicy. Another is kanisiya. So sapiential or wisdom theodicy. So the point there is that humans have limited understanding, so such a practice operates from a stance of stability but also practices openness, antithesis, playfulness, and analogy, all methods which call into question the stable beginning place. So the goal is both to see what can be known about the problem of evil, but also to recognize what cannot be known. So the problem of evil becomes a puzzle that one explores in order to reach one's limit and thus responds to God in trust, awe, and fear. So gikuan diri nga mura siya is a response ni ang kaning sapiential theodicy nga despite of everything nga atong masinati
we need to consider gyud nga human beings have a limited knowledge, not a limited understanding. And so, tungod na ay mga evil nga pwede na to masabtan, but naging mga evil nga dili gyud na to kaya masabtan. So, ang ilang buhaton na to is to trust God and mugsalig lang taniya kung unsay unfolding ani. Diba? So, mura siya I don't know. Mura siya kanang psychological bitaw sa tao nga sige lang ato lang tanawon lang kay murag limit man sa atong una-una. No? Another is natay gitawag diri nga divine intimacy theodicy. Kaya divine intimacy theodicy is mura siya mura prevailing kini siya sa kanang mga mystics bitaw. Nganyana sila diri nga pinaagi sa suffering dako no. We became closer to God. Ano daw? Na kung mag-antos ka, ang tungod sa pag-antos, makapaduol na sa Ginoo. May gitawag nga divine intimacy. So imagine ni Simon Weil, niya na siya diri nga, describes the experience of being in pain when she felt that God came down and took possession of her so that she sensed in her suffering the presence of divine love. So, through suffering, we may become closer to God, experiencing God's loving presence with us as we suffer, and perhaps even sharing in God's own suffering, if God can suffer. And in our tragedies and pain, we may gain acquaintance with God and rely more deeply on God, allowing us to build intimacy of a spiritual kind with God. So, pinaagi sa pag-antos, ang tao, nakaton nga maka-intimate sa Ginoo. Diba? So, I forgot kinsa to nga saint ni ingon nga unsa to yang gingon gani nga if nagantos ka pasabot lang gana nga duol ka sa Ginoo nga kaya kaniya hagkan. Mother Teresa to right. So what to yang gikuan. So mura jag yan bitaw so munay kuan diri nga well there is evil because it can make divine intimacy between God and man. Diba? So munay was sa mga reasons behind sa divine intimacy theodicy. Another is Felix culpa theodicy. Or gitawag nito nga happy fault or fortunate fall. So, dili ni kang Augustine, but rather kan Alvin Plantinga. Diba? So, di ko sure kung buhay pa ba ni si Alvin Plantinga, but consider siya as contemporary philosopher. Diba? So, Alvin Plantinga is known to be sa kana po yung gitawag nga ontological argument. Diba? So, naba na siya revision po sa kaning St. Anselm ontological. So, yeah. So, kanin si Alvin Plantinga. So, sa Plantinga, nana siya nga, mura siya happy fault, ang naitabo do kuno sa nilang Adam and Eve, kay tungod do kuno tungod do kuno kay nakasala sila, ang Ginoo nagpakataw. Ano, bitaw? So, na ay incarnation, na ay sacrificial death on the cross, nga bitaw, nga murag naabitay, na-experience maayo ang love sa Ginoo para sa tao. It's a happy fault. Ano bitaw? Yeah, ang fault, mura siya wala bitaw nga ang notion nga word nga happy fault is mura siya kanang dili gid ingon nga nag-disobey gyud si Adam and Eve. Maayon on. Wala pud ana. But rather mura sila nga murag fortunate la pud to nga fall. Good thing na to nga hitabo. Lagi kay tungod ato ang Ginoo nagpakatawo. Di ba? So, he wait to options. Mo niya options. Whether a perfect world of eternal harmony with God and others, full of love, but without the risky freedom to choose evil, or our messy world of heinous crimes, widespread suffering, and a total human fall into sin, but one that leads to redemption. So, Plantinga claims that the second is better. Mas better pero kuno ang second. Nga naman, not because atonement is an incredible gift, but because it gives us powerful moral freedom, the ability to do good and evil, deeper intimacy with God, like being invited into the Trinity's inner circle, and a post-redemption life of thanks and closeness that no sin-free world could match. So tungod na kuno sa, lagi nga, tungod sa nabuhat nilang Adam and Eve, dako gid kayo na mas grabe no, nagkaduol og maayo noon ang tao ug ang Ginoo. Mo'y gusto ipagawas ni Alvin Plantinga. Right? And lastly, man itong gitawag diri nga the greater good theodicy. So, God in no way caused evil to exist. Diba? Man cannot grasp the infinite knowledge and wisdom of God. And so, man can sometimes cannot make sense why evil things exist in a full, fathomable way. So, ipasabot rin na to nga mo ni gitawag diri sa mga atheists karon nga pointless evil.
nga naay mga evil nga ma-explain sa mga tao, but na po yung mga evil nga lisod yung sabton. Nga murag binuang na magini. Malas na word nga, it's pointless. Take for example, like famine sa Africa. Diba? So, unsa may nakuha to? Nga naman gini mga inosente nga bata, paandos mo gini, gawa mo ni kalibutan. For them, it's very, very pointless. But, for this greater good theodicy, na diri ang humility pud nga sense. Nga naman, kinala sa diri nga if ato nang kauton nga pangutana, limit na sa tao. Kay we are not talking about the inner mind of God. But, at the same time, natay glimpse. Asa ni Padong. So, bitaw nga, ang point nila is that, why did God allow this? Practically speaking, in a fathomable way, I don't know. But, what I know is that it can produce a greater good. Kana bitaw? So, nasa diri nga lisod yung sabton, lisod yung tugkaron ning mga panghitabo, nga nganong naani yung mga pag-antos, kay lagi di na ito ma-fathom because nagtakol lang ta sa hunahuna sa Ginoo. Na magtakol ka hunahuna sa Ginoo, lisod ginakabuton. So, muna gikawan dira. So, but, at the same time, natay glimpse kung asa ni padulungan sad. So, mura siya gamay lang nga hayag nga ato nakitaan. Diba? Nga, also may glimpse that God can allow evil to exist in order to produce a greater good. So, which is part of God's omnipotence and omnibenevolence. So, mura siya, ang kaning greater good theory is somewhat gi-associate niya siya ni St. Thomas Aquinas. Diba? So, imo siyang kuanon. So, ato kasi yung section about sa whether God exists, duha ang objection, na siya mga objections dira. O usa dira sa objection is evil. Diba? So, na siya gi-object dito nga, it seems da kuno nga God does not exist because evil exists. So, also may gikon rin Aquinas nga ana siya bitaw nga, if there's an infinite good, then how come na ay evil? Diba? Kay infinite man. So, kay infinite, walay limit, walay measure. So, lisod kayo kung asa pa mo ibutang ang evil. Kaya nga naman, lagi, evil is a privation of good. So, ano bitaw, if there's an infinite light, ibutang, imagine natin nga, puro kahayag, infinite ang light dire, walay shades of shadows, puro kahayag, asa man mo ibutang ang kangit-ngit? Diba? Mo exist naman si kangit-ngit kung na-limit si light. Kay absence naman na ni light dira. Muna na si kangit-ngit, na si darkness. Diba? So, but, God is infinite good, so it's no way na mo exist ang evil. But there's evil, therefore, God does not exist. Wala na si Aquinas. Nanaw si Aquinas, no? But yan pong gitubag, well, ang tubag niya is that, well, it's part of God's omnipotence and omnibenevolence that God can allow evil to exist in order to produce a greater good. Diba? So, nato debate dito ni Bishop Barron o katong kasi ito nga cosmic skeptic nga kuan nga Alex Connor, di ba? Sila duha naglalis na sila duha. Kaya si kuan niya nga lagi kay ang gusto lagi ang tendency mo sa argument ni Alex Connor ato is iya gyud tugkaran gyud to nga dapat masabtan gyud na to gyud kay lagi masatisfy mang tao if masabtan to nimo. But si Bishop Barron, si Bishop Barron nga, well, if you want to ask me a question, nganong gi-allow na sa Ginoo gyud in the most fathomable way, I don't know. O kabaw nga ano. But, kabaw ko, nga kani ang pangitabo, gi-allow na niya, kaya makaproduce nig maayo puhon. So, di na to makita, pana, pero it can produce a greater good. Di ba? So, mo na yung gikondra sa kanang gitawag nga, the greater good theodicy. So, na ito yung gitawag rin nga atheist reactions on the problem of evil. So, according ni J.L. Mackie, sa iyang gitawag diri nga the miracle of theism, na siya diri nga, we concede that the problem of evil does not, after all, show that the central doctrines of theism are logically inconsistent with one another. So, morning mga atheists nga ni-give up silang baruganan. So, usapod diri si William L. Rowe, na siya diri nga, some philosophers have contended that the existence of evil is logically inconsistent with the existence of the theistic God. No one, I think, has succeeded in establishing such an extravagant claim. So, one naging kandila sa usa ka atheist. So, according po din ni Dr. William P. Alston,
It is acknowledged and almost all sides of the logical problem is bankrupt. So kaning nga mga nga gathering nga data is gikan po ni Dr. Willie Lane Craig. Diba? So iyan ang gipang gather nga naay mga atheists karon or mga atheists sa una kay mga kanina 1979, 1991, 1982 nga ni-give up sa problem of evil. Nga sila noon ang naay burden of proof, dili kita. Ano bitaw nga? Natay ma-explain nga ngano mo-exist ang good God og evil. But kamo, ano bitaw murag silang murag gihagit na to ba nga? Sige, kamo na po i-argue. Unsa man yung argument nga inconsistent ng duha. But naay mga philosophers, atheists nga ni-give up ana nga murag lead to bankruptcy na ang atheist in relation sa problem of evil. So, wala pa ingon nga nawala na gid siya, na-shatter na gid ang problem of evil, but naglisod ang burden of proof wala nato, naa nila. Kung naa man kay debate mahitabo ana. No, sila tong pangutanon. Unsa may argument nimo nga dili mag-coexist ang evil ug ang Ginoo. Di ba kay kaya man nato ma-explain na. Di ba kung ato lang ang ni Aquinas, ato man na mabarugan. Di ba? So, sila ang prove na. Right? So, in conclusion, God works differently and mysteriously, so the deep mystery that man cannot understand fully, the reality of evil is not an argument against the goodness of God, but simply to trust Him on why He allowed evil. So, it is right to admit that we cannot answer why did God allow evil fully, but in the light of the glimpse, it tells us that God allows it in order to produce a greater good. Right? So, I think ako ni siya i-end akong talk today sa Job. Kana si Job nga, you took like a foolish woman. Should we accept only good things for the hand of God and never anything bad? So, in all this Job said nothing wrong. So, I think, money, di ba? So, katuyang asawa. No? So, dawat ra ba ka sa maayo, o dili sa kuan. So, kana na. So, akong unahan akong pangutana sa halas yun na lang bro. Para una sa sila unsaon ko pangutana. Actually, nindot kayo first before ko mangutana, no, I really appreciate it. Nindot kayo ito nga imong gi-share ba. It was actually something, although not totally new, but the presentation became new to me ba nga. Naabitay duha ka klaseng absence. What I usually understood or what we usually know, kiniramang evil is just a privation. Wa kay ma-define na naday duha ka klaseng absences. Negation o privation. So it's not always absence nga it means privation, but it will also mean negation. Nga what di siya angay nga naa, so it doesn't follow nga evil if wala siya ana. Now, akong question lang sir, although I have answer to this question, I'm just trying to solicit. Maybe you would have a better answer ba? So this is the thing, nasugatan na sa din ako sa una. It appears like, say for example, mulgawas ko nga against the existence of God by arguing that there is evil. Okay. So mura kong dili sa wrong believer. It appears like your theodicy, or kining imong theodicy, in other words, for the sake of all, it's justification of God or defense of God because evil exists. Now, it seems like your theodicy is centralized or somehow referring only to man. Like you're defending God and the existence of evil through the lens of human existence, only for the benefit of man. Na so mugawas ko sa gamiton ko to imong gi-present nga pointless evil. Say for example, nay planeta somewhere in the outer space nga nibuto. So for what? If evil is useful to man, then para asa man tong mga nang buto dito nga mga planeta, may mga meteorite dito nga nangabungkag, evil man na. Pero wala man ay gamit na to. So, with that kind of evil nga ni-exist, how will you defend that God is good nga somehow without the lens of human existence? Okay. Sige, ako i-clarify ang question. So, murag, ma-explain na to og murag, ma-valid ra ang argument kung naa ang concern sa tao. Concern. Naa bang tao. Di ba? So, first and foremost, di ba? So, yeah, sakto di ka, Brad, nga ang tanang mga arguments, naagid ang klase sa tao. Kaya in the first place, ang tao mo yung nangutana. So, it is man who poses the question. And it is man who seeks the answer.
and man is in relation to his concern. 'Di ba? So ang tao man gyud na mo niyang concern. So ang tubag niya is satisfaction sa concern niya. Di gina malikayan na to nga naa nga embedded gyud tanan sa tao, 'di ba? So yeah, so kana but it is not dili siya limited lang sa tao, but rather starting point siya, foundation siya to make sense na why there is evil at all. Diba? Kay masabtam na to nganong katong kung naay nibutog ka dito sa planeta unsa may reasons ato. But if you go back gamit sa greater good theodicy, diba nga? Well, God allowed something in order to produce a greater good. Who would have what kay ba po unsay gipadulngan ato, unsay gusto ipagawa sa Ginoo, unsay gusto yang buhaton nganong nahitabo tong kalibutan nga watay kalibutan pod nga naagi din dibuto didto, diba? So, yeah, but what the point here is that ang effect man gyud ang conclusion man gyud is not just only in man, but rather what is unsa magi effect or unsa magi action sa Ginoo pertaining to creation. Kana siya. So dili siya ingon nga kutob ka sa tao, but start ka sa tao, imo na i-transcend ang tubag, masabtan nimo nganong ni-exist ng uban dira, nganong nahitabo to. So, yeah, makaingon ka nga example na pinagi sa greater good theodicy, ang starting point, pangutana, bahin para sa tao. Pero, imo na siyang i-apply dito, maybe, it can produce a greater good. It can really produce a greater good. Despite of this evil, nga corruption na hitabo, ni buto nagkalit, ang kanang gitawag na to, nga planeta. At kana siya akong makuan. But nga naman, ato mo siyang i-consider good nga ang evil is not really, gitawag ito nga natural evil or physical evil. Dapat gitawag din nga moral evil. Diba? So, na yung mga evil nga ni-exist, moral evil, nga in relation to the deliberation of man. But if we talk about physical evil, na yung mga physical evil nga ni-exist lang sad. So, I think even Aquinas would say nga, even before the fall, even before disobedience, ni-exist ang physical evil. Not because it is corruption nga naaykuan, but rather it's part sa creation sa Ginoo. Kasi point niya, imagine dako it is a natural tendency sa lion nga mukaon og sa antelope. Di ba? Mukaon siya sa antelope. Or mukaon siya unsa man, elepante. Natural tendency na sa lion. That is a corruption sa katong animal nga gikaon. But not corruption sa kuan. Ang point dira is that naay glorification na hitabo, but part sa glorification is corruption to the other. Kaya lagi na naman si Aquinas nga wala may creature nga mo represent sa glory sa Ginoo. So dapat the reasons that there are diversity of things, it's because all things are capturing the glory of God. Nice lang expression. Dili kaya sa usa ka material being or sa ka creature nga maka-represent ana. Otherwise Ginoo na siya. Diba? So mo na ikondira nga the glory of the plant is the corruption of the soil. Nitubo si plant, but ni-corrupt siya sa soil. Part na sa laws of nature. And ang corruption sa soil is evil because it is privation sa soil, not privation to the plant. But tungod sa privation sa soil, ni-corrupt si soil, nigtubo si plant. I don't know if you want to agree with that, mo gusto ipagawas dito. So, the point there is that evil does exist even before disobedience. Kay part sa process sa kalibutan. Diba? So, wala man nga nikaon kalit si lion pag nakasala na si Adam and Eve. Part na sa natural tendency sa lion nga mukha og antelope, mukha og zebra. Ano ba? So, say ka na. Thank you, sir. Ay, tubag. Ako nindot na tayo mong answer. Ingat. Basig na pala yung ganahan mo, na ba? Sa 1-6. So, ano sa question? Well,
As far as sa church document, dagan mga document gyud nato nga mahatag nila, di ba? But at the end of the day, makaingon ributa nga conversion is only to God alone. So, ato lang gyud is suggestive sa ato lang ihatag kung say rational nato nga mahatag, no. So but to sa atong good guide is sinto mo sa Aquinas gyud atong gamiton na. So kato yung mga 5 ways pero ato igamit, di ba? So sa nga naagi Ginoo. Di ba nga, example sa motion, di ba, imposible man nga na-ay change nga walay causing sa external thing, ay gikan sa gawas. Di ba? Kay either way, mo contradict na sa kaning laws of non-contradiction. So, example, bitaw ka ng ang pagkainit nahimog bugnaw. Di ba? Example, karang tubig nga init nahimog bugnaw. Di ba? If wala ka, the cause of that water is itself. Ang ni bugnaw siya kay siya po indungdan nga nabugnaw siya. But for Aquinas, that is illogical. Nga naman, kay how come makapabugnaw siya kung wala pa siya kabugnawan? Di ba? Kung na siya kabugnawan na daan, manong mausab pa man. So dapat yun nga ang kainit mubugnaw ra na ang kosa na dili gikan niya but gikan slain nga bugnaw na daan. Ana bitaw. So ang contra niya Aquinas, imo na siyang i-series of kuan nga naana siya like causal na hitabo. Muligi ka sa gitawag niya nga prime mover, nga unmoved mover, nga walay change, immutable and changing, but siya ang cause sa tanang changing sa kalibutan. Di ba? So mo na yung sadra sa atong kuan, di ba? So ang concept ani is that sa karon sa mga contemporary gigamit po niya ang gitawag diri nga the fifth way ni Aquinas kaning the argument of design. Lahi ni siya sa kanatong known nga fine tuning, lahi po ni siyang fine tuning, lahi po ning fifth way ni Aquinas. Kaning fifth way ni Aquinas, lahi po ning kaning gitawag diri nga Paley's argument kaning saning katong watchmaker. So lahi po nang duha. Good. So mura siya pare-pareha at the same time but lahi na siya. Kay nga naman kay ang kondri ni Aquinas sa fifth way is nag-focus siya nga every beings has a natural tendency. Ano nga tawag diri nga nature, di ba? Predictable movements or mabito sa metaphysics, wala kag nature, the operation of a thing, the action of a thing, because we are talking about the predictable movement of a thing, which is the basis of the modern science today. So ngano nagtuon man kag biology in the first place kung dili consistent ang nature. Kung tuon man kag anatomy, kung in the first place dili consistent ang tao, ang function sa man. So na mga predictable movements ang mga butang, ang mga beings nga studiable or sa metaphysics nga term, intelligible, knowable siya. Diba? So muna tong kuan dira. So in other words, intelligible ang tanang butang, tanang beings, so but at the same time, naaginay naghatag sa kaning naginay designer. Diba? So muna yung kuan ni Aquinas. So muna yung gigamit diri nga mura siya an arrow do kuno nga sa archer gitira dito, di ba, nga naay mga beings nga maka-attain silang end even though dili sila intelligent. So nga naman gid maka-attain man gid og purpose ang tubig, ang saman kayo, unsa ba dira dahon kung dili sila intelligent sama sa tao. Di ba? So for Aquinas gigamit niya si Aristotle, unlike sa tao, ang mga beings sa nga dili tao ni-attain sila, dili tao og angel, ni-attain sila through their kaning gitawag nato nga predictable movements or nature or natural tendencies. And it's order, 'di ba? Intelligible siya. So mo na gitawag nga natural tendency. So muna basis da kuno according ni Father Joseph White, that is the basis of modern science until today. Ngano nagtuon man kag about ngano tuon man kag zoology kung walay consistencies nga nitabo dira. So we can say nga naay Ginoo nga nag-order na tanan, nag-give og natural tendency to attain padung ra pud niya. Nasa ng kaan niya. So, pero at the same time, at the end of the day, if sirado mo noon lagi ng atheist, then what time mabukat, ana? Diba? So, muna nga, the conversion is only to God alone. Kanang sa answer sa prime mover ba? That God is the first
cause and primary cause of motion. So if given that God is the unmoved mover, that means He doesn't need to move, right? Now the question is this: if God cannot move, how can He cause motion? Well, ang kanara is, the cause of motion dira is, ang motion, to cause something, there are two ways man itong mga nanaan dira. To cause something is not necessarily nga, move ka nga, napoy changing nimo. Kaya nga naman, if na-move siya, napoy nag-move niya, ikas. Himo man ang principle niya kuhay na sa act and potency. Nga, dapat, if, bitaw nga, ang leading ni mga niya is possible nga naay maka-move without moving. Nga siya ang kuan bitaw nga nakana na siya ba? Di ba? So move siya rin nag-causing na ni-move ang usa ka butang. So it is possible nga ni-move ang it is causing, it is possible nga ni-cause niya ang butang nga move. Di ba? So dili siya nga necessarily nga move siya para ma-move ang usa ka butang. So, muna sa mga itong makuhaan dira. So, yeah, that's a great question bito nga how is it possible ana. But also sa atong ma-consider is that there's a possibility gapon nga unmoving siya but causing siya sa usa ka butang nga ni move without moving itself. Nga possible gapon na siya nga kuan. Yeah. So, satisfied ako. Yeah. So it appears nga the answer there is that we don't know how. Mga usa sa dira sa kuan. So kay ang kamang dira, the question magid nimo is imo nang gilabel imong pangutana kung unsa move ang creature. Yeah. Di ba? Correct. But lagi man si Aquinas, lahi ang moving, lahi ang causality sa Ginoo sa causality sa creature. Mo na nga makapangutana ka nga, how is it possible for God to move without moving? Because in the natural lens, ang creature mo cause by moving. But anong naon nga ang Ginoo moves or causes but different in creature nga causality. Mabutaw sa metaphysics ni Aquinas, lagi siya gitawag nga secondary o primary cause. Kay to differentiate sa causality sa Ginoo o causality sa creature. So ano naman? Kana siya So muna makahunon lang kita na ngano na inana pud siya. Nganong how is it possible for him to move not moving? Kaya lagi muna ang movement sa creature by natural tendency. Thank you, sir. Next, Mandy. Ako kanan, Prof. Naday mga ni-comment ako, thank you, Sir Ordi. Ikaw. Brad Romel. May mga pangutan na diya. Patay. Yaman. Mm. Okay, further run sa to, Birdman.
sila nga kung refer sa tao, mga na medyo well-developed na kahit mga lugar sa mga kana. yes. Mga na yung i-focus na dili na sa tao mismo, kung dili na sa mga animal. Eh, na ako yung issues, suffering, hindi suffer sa mga animal. Example na ay deer dito sa lasang, na natumbahan ka o nakikit. So that animal suffered. But for what? Kahit kitang tao, maingon sila na na-justification mo na suffer sa akin, mga na, kung soul, making, Ulysses, other answer. But for the animals, matawag soul making na niya. Ano ginagawa? Wasn't their reward, madawat kayo naman sila malangit. Ang ilang lifespan, temporary naman. So, what's my purpose? It seems na talagang the types of suffering is purposeless. What's the meaning? That is you. Na sa katungkong sa soul making, usab gina sa objection bitaw sa soul making is very anthropocentric. Well, anthropocentric, centric kasi sa tao. Lagi, the title itself, soul making, nagtako gina sa tao gyud. Diba? So murag ang lens sa evil gilimit sa tao lang. No, so but lagi kana ang common good is it's a new objection ang kaning ang suffering sa animals. But at the same time, it can be answered gyapon, especially sa kaning gitawag ito na the greater good theodicy. Kay mura bitog ang attitude ra gyapon sa atheists ana sa mga animals is to make sense why there is evil in the first place. Nganong di man ko masabtan. Nga sama pud sa pangutana, nganong di na ko masabtan, nga ngano ang mga bata dito sa Africa is nagantos nga walay kalibutan. So sama pud sa mga deer nga katon nakuan nga wa man di kalibutan. So nga wa ti kalibutan igura natagakan namatay pag gyud nasunog unsa ba didto. So it seems pointless. So mura gyud mugawas ra siya sa category of pointless evil ra gyapon. But lagi the pointless evil was being answered na po na siya sa mga modern po nga mga apologists. Di ba nga mga naging sila nga in what position are you to say that this thing is pointless? Di ba? Kaya nga naman, unless na kay full rational comprehensive insight sa kalibutan, then maka-judge, then na kay rightful right nga maka-judge nga pointless ni. But given that given the fact that ang tao is limited in understanding, then walay position ang tao nga musurya nga pointless na. Di ba kana siya? So ana bitaw murag ang ilang report na explanation is some kind of argument of the gaps. Nakakala. Nagano. Because we don't know, so God did it or there must be a reason. Oo. Di ba? So, So ang common good is I think dili siya sa ako lang proof kay murag dili siya mo necessarily good nga mo hagbong siya sa God of the gaps. Kay ngano man kay pag nangutana na ka nag-evil ni presuppose ng Ginoo. Imo na magi-question ang Ginoo. So there is no God of the gaps in the first place. Natabo kay nanamoy kuandra murag ni sulod na mo sa duha nga okay naay Ginoo pero ana bitaw nga murag how come nga naay Ginoo and then naay pagantos na nami presposition na nanduka. So dili siya necessarily gumugawas siya dito sa God of the gaps good. Di ba kay unless kung gid siya kana yung proving existence of God, pwede gid siya mabutang sa God of the gaps. Di ba? So murag pwede siya ma-argue for again kanya gitawag to God of the gaps. But sa evil mo good, I think dili na ko makita siya nga naagi na hitabo dira ang God of the gaps sa problem of evil. Kay na nami presupposition ang mga atheists ana. So nanas lagi dawat nga premise ba nga comprehensible ang kuan. So mo na ako mahona ni sa ilang argument nga God of the gaps. But if atud sa bayan sige God of the gaps. But ang pangutana man niya, how is it possible bang good nga coherent ba ang evil o God? So mo nang pangutana. Mo nang burden of proof nako, di ba? So dili ta moagi sa God of the gaps. But ako irrational ang coherence aning duha. So wala ko andra. So mo yang gusto ipagawas sa pag-object niya sa
kaning mga animals nga species. So sa ako sa kanan nga sige, kung mao na ang imong mao na yung imong argument, I'm sure nga dili pa na siya mo lead po sa God of the gaps pag yun. But if I were to answer that, whether coherent ba na siya nga event sa goodness sa Ginoo, then mao niya akong explanation, di ba? Nga in what position are you nga makaingon ka nga this is pointless. Kana siya nga kuan. Kasi makaingon kag pointless kung nanakay total course of history, nanakay idea mura tablan kag na eternal now sa Ginoo. Di ba? But ikaw nga time spatial, temporal pagid ka, imong understanding and insight is very limited. So ang imong judgment of being pointless kay accusing naman na. Di ba? Mura kag ni-accuse sa Ginoo. But mo na pangutana. Equal ba imong position in terms of knowledge? Di ba? In terms of wisdom, in terms of rational insight, equal ba imong understanding? Identical ba yung understanding sa Ginoo nga maka-judge ka sa buta nga it is very pointless? I can judge your argument pointless because in the first place, our insight is limited. Parehat ang duha. Diba? Even gani ka na, pili po na malalis na to. Na the various of informations and reason, kinsa man ka nga mao bitaw ang atong magawas diri is dialogue ta. Diba? Kaya lagi, we acknowledge our limited understanding. But to say something is pointless, especially sa mga atheists, nga kaning gi-allow sa Ginoo nga evil, it's pointless. Unsay position na in the first place? Unsa siya nga, unsay position niya nga musulti na. Namitaw. Kay nga naman lagi. Kay if omniscient siya sama sa Ginoo, then credible siya nga makaingong pointless ni. Kaya na siya yung insight, nakita niya ang insight sa Ginoo na ano siya? Question. The problem of hell and Satan, dito sa mga artist na si Kristo gusto nga Diyos na pumila hindi mong yun pati kamugas specific lang ay palipangalan ko ang awang kalupahan. So, kung Diyos, omnipotent, omniscience, kabalo siya sa kalas, suko niya, mag-imper mo, sulas mo, kulit niya, di ba mas prefer doon na huwag na niya na buhata? Ang nalibuhat na doon ng mga tao, makalangin, kung mapunta to yun. Mas prefer doon kung nga to sa talas, katulad sa naligalan namin ng buhata, sila sa talas, ikabalo mo sa lahat ng picture, bibili niya, mag-imper mo, sa panihudas, mas maayo ka ba doon? Hindi ko ako nalagay na mas maayo, so mas maayo, kapalo mo din sa mas maayo na din yung buhata, kapalo niya mga buhata. Kapalo niya kung isang kalalo. Ya kana sa pagtubag bitaw kay murag mo agi na sa tanas ang gitawag ito nga predestination. Di ba? Yeah, mo agi na bitaw sa the concept of grace, the difference between operative and cooperative grace. Di ba? So, ang gikon dira is that kaya man sa Ginoo good. Kaya man niya. Possible man niya. Even gani sa even sa point of redemption. Kaya mo yung mapasaylo, di mo na angin pakamatay siya. Di ba? So, kaya po na niya nga ma-prevent ang kaning gibang buhat ni Satan. Di ba? So, ang kala po diri is that, well, God endowed freedom. Di ba? Ang gusto sa Ginoo is na ay freedom and consequentially or accidentally ni-exist po na sila, na-allowed na sila. So, kay mura mo siya, if I were to reformulate the question, murag man nga, then God caused evil. But according ni Paul Glenn, sige lang. According ni Paul Glenn, God cannot cause evil because it's not a thing. Saan man pag-cause na? So, mo exist rang evil accidentally, not per se. So, balik ka sa katong example na to sa growth sa plant. Ni-grow si plant, but at the same time, na-corrupt si soil. So, the cause, growth, but accidentally, consequently, naa ang corruption sa soil. No? So, mapanadra. So, by God's goodness and God's infinite goodness, God allowed, or God willed, or God eternally willed, that He will create through causal agents. Na dili na illusion, na tinuod din nga causal ang mga butang. Not just human beings, but all beings. Tinuod na sila.
And part na sa reason, sa rational insight nga, if something has an intellect and will, presupposes na nga na siya deliberation of the will, and so, it is free. Diba? So, in that kind of sense, we can say nga, freedom, mo na nga, mugasan ka na operative grace and cooperative grace. Nga naman gitawag din nga operative grace, nga mura siya, ako rin sa mga Thomistic, ako, mura da kuno ang Ginoo musud sa will sa tao, o isober da kuno ang will sa tao, makita ka kung unsay maayo. Makita ka unsay satisfaction nimo. But, incomplete ng operative will, ay operative grace, kung dili ka mobuhat sa kanang gitawag nito nga cooperative grace. Natin gitawag nga cooperative grace. So kanin cooperative grace is prevenient grace ni siya. So but pasabot diri nga mura siya movement under na siya sa actual grace, kay actual grace sanctifying grace, di ba? So kanang actual grace under na siya dira nga naay movement ang Ginoo before sa deliberation of the will. But lagi mura siya isober ka bitaw. Kaban mura ang ambot lang kung sakto ba din nga example, but mura bitaw kanang kabante ka nga kabaw na kaunsay maayo, di ba? Nya murag mo-move ka nga mangumpisal. Kana bitaw? So, but nya na dira nga it's incomplete kay ngano man appeal man dira ang cooperative grace. So mo na nga na yung mga nahitabo dira nga sama sa mga nilang Satan, nilang Lucifer, kanin nilang Judas nga possible gyud nga pinaagi sa cooperative grace wala gyud sila nibuhat ato. Kay lagi kay consequentially na siya sa will sa Ginoo nga naay freedom of the will ang kaning mga rational beings na kaya nila nga mo disobey, kaya nila nga dili mo angkla sa kaning kuan. So dili nila siya ingon nga ganahan ang Ginoo mo disobey sila. But rather effect na sa Ginoo kay ganahan ang Ginoo nga free sila. Na siya. So God will that man should be free. That by virtue of having rational nature, free ni nga being. But when kaning nga being mo kuan ni evil, then he will allow it. Kay part po ni sa iyang kuan freedom of kana sa iyang pag-will nga free ni usa ka butang. Usa ka. Wala siya nga kuan. Ano yung follow up? Or ito ba graba akong pangutana? Ano yun ako, pangutana ko Prof. Ramon na Huwag na ko dito Prof. Ramon. Ano ko yung follow up na to, sir, okay? While I was listening sa imong answer sa question ni Brother Alvin, with regards, anong ibuhat pa sa like, and then with the definition of evil, that is deprivation of good, and it appears like you're showing evil does not exist. So if evil that does not exist, and it may exist in the sense that it's only accidental. So with that, given the fact that evil is accidental, would that mean that evil comes from the good? Because what exists is the good. Kung siya, kanang, I would not use the word, pwede in some sense comes from the good. But kay mo lang comes from the good, producing na ni good. But rather, ang rightful lang nga pangunahan nato, absence ni good, ni exist evil. Kaya mo kag comes from the good, siguro, mawala kang in a sense comes from the good, nga by virtue nga ni absence si good, ni exist evil. But in some sense man good, kaya mo nanadiri equivocal sa atong mga language, mo kag comes from the good, mo kag nanadiri nga giproduce ni good ang evil. But di na maumoroganan na to, di ba? But tungod kay ni absent si evil ay si good, si evil exist. Ano bitaw? So dili pwede nga si light mo produce og darkness. But if mo paong si light ay mo paong ning suga diri, mo exist si kuan. Guess ba kuan? Kana siya nga kuan. Oh, dili si light and produce ni darkness. But tungod kay ni hawa si light ni kuan si dark. Actually, sir, nabasahan ako na sa libro nga gisuwat sa kapari. Ingon siya nga kung ato kining ansiran honest to goodness jud kuno ba? Pare nagsuwat sa dito na may mention ng name si Buano.
So, bago gining ansiran, honest to goodness, the bottom line of this is that God caused evil. Mm. Mo yung bottom line, God caused you to exist. I mean, you did something evil. So, indirectly, God is the cause of evil. Indirectly. Although you are the direct cause. Saan mo ito na pag-reply? Well, actually, sa Kagid, nanay ko andra sa kanang sa mga Thomas bitaw nga even ang tao nga mo rape naaga po causal activity ang ginawa na primarily. So dako na siya nga baruganan bitaw kung giun sa na napagkuha na even ang ubang mga tao kay ni kana murag lisod gyud siya kadawaton. Kay lagi kay balik ka sa akin potency. Dili lagi mo change ang butang kung walay change gikan sa gawas. So ang imong pag-act sa kana bitaw ang imong pag kana na kay will, naka deliberation of the will na nilugos ka sa tao. Mura ka nga mura siya gadra nga part na kay from potency to act pa na from being wala pa og ni kuha ka sa babay ug imong gikuan. Movement na moving man na siya. So lagi from the act of potency naagi po ikaw naagi po we can say parte ang Ginoo na as a primary cause. But dili na sa something nga desired or will na sa Ginoo nga mulugos ang tao. But rather it's allowing mo gitawag ito nga permissive will. Di ba nga gi-allow dira sa Ginoo nga mabuhat na nimo. Kana siya nga kuan. So murag I don't know if hindi pa na siyang makuan madawat mo diri sa mas usa sa mga tumis nga ni kuan dira. Nga lisod kay siya ko anon. Nga even gid ako no ang tao nga maghikog. Possible gid ako no ang Ginoo nay parte gid ana. Kay lagi by being a primary cause. Kay lagi ka na tungod sa kanang act and potency niya. Mo na sa mga Thomas, mo na sila nga in acting and being, we are dependent to God. See? There's a anything that comes that you do that is good, that comes from God, or anything otherwise came from you. Mm-mm. Ginana gani nga naman. So meaning, ang tanang mga sayo, mo. Pero ang tanang mga maayo, because Ginoo. Yeah. So anything, so you cannot post anything you can do because everything came from God. It's an inspiration coming from Okay, God. okay. It's a grace coming from God. But then, the otherwise, is like, it's because of your weakness and because of your tendencies. So how would you, lain na siya sa Panginoon, no? Lain Okay. na sa mga, Sige, sige lang. how would you like, reconcile ba ka na, bro, nag-fair na siya, bro, bro. Work bias man. Kung maayo, saan ang Ginoo? Lutan rin ako. Ako, ano niya, ako, Okay. Kato, balik lagi ta sa kani. Balik lagi ta sa gitawag ito nga operative and cooperative grace. Naay mga butang gyud nga ang Ginoo is sober ka nga makamulid ka to do good things. But lagi tungod sa cooperation, pwede ka mo resist ana. So cooperative grace mo na. So pwede ka ba ka mo resist ana nga pangkan. So mo na nga napay mas worse ana. Ang tao nga malangit mo gi-predestined. Pero ang tao nga ma-impierno tungod sa tao. May ka nila. Even. Dili tanan. Kay natay kalay kato. Balik ta sa definition sa evil. Evil is a privation of good. Diba? So, everything, wakal privation, absent. Ano bitaw? Absence. So, lack of perfection. So, malagi katong circle, yung mga edison dira kalit, na ay lacking dira, that is evil. Dili tanan good. No, gikan sa free will. So, balik ato sa katong kuan, katong ang plant ni corrupt sa soil. Diba? For the cultivation sa plant. Then, ang corruption sa soil, that is evil. Not because it is sinful, but because it is a privation sa perfection sa soil. Ni corrupt man si soil. Diba? So, dili siya tanan. But if you talk about more in a deliberation of the will, magtakol na ka dira sa will na, nga nanabay evil sa will, then ara na ma-suffice nga it is coming from freedom.
Oh, wala. What capacity to love. Okay, mao man gitawag ni Aquinas nga appetitive faculty nga the will Rational desires to love. Ay, it is what which desires. Mo ni mo desire. Ang intellect mo ni mo hibaw. Diba? So, by virtue of intellect and will, we have a faculty of knowing and loving. Ano yung kanda niya Aquinas? Kanang sa kuan sir, with regards divine operation ba? As you mentioned a while ago nga, there's always operative grace of God in everything that we do. And that precedes every action of man. Before pa gina sa actions now. Ay ba? Nang operative grace Ginoo. So, would that mean that God is always operating and there's a sense of contradiction here, atheistically speaking? There's a sense of contradiction when we say that God is always operating, and on the other hand, we say that God does not act in multiple times. So what we hold as Christians is that God only acted once. And when did that happen? In eternity. So He decreed all things from eternity at once. Now, when we say He operates even in the current moment, that somehow opposes the first position that God only acted once. Saan na doon na pag-reconcile? Well, ima kung only active once. So ay murag mugawas ako sa kaning kuan di ba no murag kini gitaw nito nga divine providence. The decree of divine Eternal providence, decree. no? Eternal decree. Right. So yeah, all acted once in some sense because in the divine decree, in the eternal decree, ang action sa Ginoo is eternal. There's no moment, there's no succession na. We can say it's once. Di ba? But if you talk about, imo na siyang ibutan dira sa temporal, spatial temporal nga situations, we can say nga ang action sa Ginoo is by moment. So kani mga by moment sa Ginoo nga actions, eternal decree niya at once, one action siya. So dili siya nga karon, yan kalit nimo, din karon Nung pud siya, ana na pud siya kalit nimo. Dili, it is eternal decree sa Ginoo. So more kuan na gani, so more kilagi eternal now, mao na gikon Aquinas pod nga. God does not create but also He has plans. Mabito nga, mugawas ng divine providence. Yung sa tawon sa suma, mugawas ng predestination, divine providence. Nga naman, kay ang Ginoo wala ra naghimo. Napud si plano ana nga mobalik na tanan padung niya. So manang gitawag og aperion di ba nga comes from God and goes back to God. And ang paghimo sa Ginoo when God created the world, He has an eternal decree, and this eternal decree is unchanging. Din na ni pili mausab, fixed na ni human na tanan. Dira so. But at the same time, include dira ang imong freedom, ang free will, including dira ang imong causality. Kaya mo lagi kay mo ni. In God's eternal decree, God does not only took effect coming from Himself, but gusto po siya nga ang effect coming sa iyang mga secondary causes. Kaya man pangutana, if everything is fixed, usap po sa pangutana na, if fixed na tanan, then what is the purpose of prayer? Ngano makampo mo ka kung diya ka usap sa nahuna sa Ginoo? Di mo usap yung mind, di ba? Di usap mo nahuna. Finish na good. So whether makampo po kag di, para sa imong mama nga maayo ba cancer, mamatay gyud na kung eternal decree na. Di ba? But nana si Aquinas nga, no, it's not. Because it's part of God's eternal decree na He allows secondary causes nga muhatag og effect sa iyang eternal decree. Usa sa secondary causes is prayer, supplications. Adili ra kutob nga ang effect ana gikan ra niya, but gikan pod sa iyang secondary causes nga part sa iyang eternal decree. So kana finish na siya. So kana but answering sa katong operative grace kana gid. One siya because in some sense ang eternal decree is from the word eternal dili sa temporal time, di ba? So the eternal now sa Ginoo murag ana mo na picture ni Boetius bitaw murag ana bitaw so past, present, future
Or nag-iubal kay murag wala gino anak. So na debate na kung sa maginang kuan pero lagi speculative na kanya nga notion. But ang kondra is that once ang eternal decree is once finished na by virtue of God's immutability. God is immutable. He cannot change. So He knows what to create, He knows what He will create. Di ba? So mo na sa iyang intellect, di ba? Divine intellect, self-knowledge. Di ba nga makaibaw ka nga unsa iyang himuon, kabaw siya unsa iyang himuon, ug mao ni yang finish ni tanan diri. So part dira ang eternal decree sa operative grace. But in the moments of section, makingog ka nga na yung mga good instances. Amen. Or in other words, you're saying we experience it in succession, although God decreed it once from eternity. From eternity. Kana. Thank you. Pahimo sa tayong pangutaan na ron. Thank you, Sir Rudy. Sige. Thank you. Thank you, sir. Amen. It was in the beginning, it's now, and we shall pull it out and amen. So the Holy Spirit, amen. Mga gabi sa tanan, sa mga live viewers, thank you for watching. Stay tuned.